kaya, o makainom ka, wag na. O planuhin nyo na lang early on na pwede ba pare ako iinom kasi ikaw hindi masyado or wag Or dapat wag. O wag actually pala kaya ko wag. to. Pero dapat Designated Designated driver. Or sana kumita dito yung mga boost para sa states. Nadamay pa eh. Exactly. Samantala, tinigil na ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang paghahanap sa 4 na nawawalang mangingisda mula sa bangkang sinalpok ng isang foreign vessel sa Bulinaw, Pangasinan. Ayon kay NDRRMC Executive Director Benito Ramos, winidraw na raw ang mga barko at eroplano ng Navy at Coast Guard dahil sa lumolobong gastos sa gasolina. Sa kabila nito, hindi naman daw titigil ang local government units na nakasasakop sa lugar sa paghahanap sa 4. Naniniwala si Yusek Ramos na buhay pa ang 4 na mangingisda. Napaulat na nawawala ang 4 na mangingisdang sakay na lumubog na FB Axel John noong June 20, kung saan 3 sa kanilang kasamahan ang nailigtas habang isa naman ang nasabuhay. At kahit wala pong bagyo ngayon, madalas pa rin po malalakas na buhos ang ulan sa maraming bahagi ng ating bansa. Kaya sa mga nakatira po dyan malapit sa panan ng mga bundok, maging alerto at handa po kayo laban sa banta ng landslide o pagguho ng lupa. Yan po ang tinututukan ni Ivan Mayrina. Nasa Antipolo City po siya sa isang landslide rescue simulation. Ivan? Yes, Igan, maliban nga sa mga pagbaha o malalakas na hangin na dala ng mga bagyo ngayong tag-ulan, sa mga binabantayan natin ay yung posibilidad ng mga pagguho o mga landslide. Naririto tayo sa Antipolo City na isang kilalang landslide-prone area at ipapakita natin maya-maya lamang ang mga paghahanda, ang mga dapat gawin at gayon din ang mga pag-iwas sa sakaling magkaroon ng mga pagguho. Nakikita natin dito ang mga kagamitan ng ating mga rescue teams. Nandito ang Antipolo Rescue at gayon din ang Philippine National Police. Isa sa mga trahedyang hindi natin malilimutan, Igan, ay ang nangyaring landslide sa Cherry Hills Subdivision dito mismo sa Antipolo noong taong 1999. At mamaya nga magkakaroon tayo ng landslide rescue simulation. Abangan po yan mga kapuso sa aming pagbabalik. Balik muna sa studio. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Sa dara natin ang mga maaksyon balita sa umaga ito, narito na Ronda Reports. Isang ininalang karnaper ang patay matapos umanong manlaban sa mga pulis at Dasmariñas, Cavite. Yan ang Ronda Report ni Haji Rieta. Haji? Yes, Igan, isang patay ang lalaking pinaginalang notorious karnaper sa Dasmariñas, Cavite matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis. At pasado alas 7 kagabi at nakilalang lalaki na si Fermin Sabater o mas kilala sa alias na Puruntong. At naganap ang shootout matapos ang isang follow-up operation ng Dasmariñas Police tungkol sa report sa kanila na kinarnap na isang motorsiklo. At nang may nakapagturo na gamit ito ni Puruntong ay ganito nga sinundan ng mga pulis. At iba't ibang tama ng baril sa katawan ang agad ay kinamatay ni Puruntong. Ayon sa pulisya, Igan, ay matagal na raw siyang pinaghahanap ng at nasampahan nga ng patong-patong na kaso gaya ng carnapping at robbery. At abangan iba pang detalye sa aking report mamaya, Igan. Maraming salamat, Haji Rieta. Sumuko na kahapon ang driver po ng bus na nakasagasa sa isang binatilyo dyan po sa Kaingin Road, Quezon City noong Sabado na madaling araw. Nakaharap na ng ama ng biktima si John Melo Solomon, ang driver ng Navotas Metrolink bus na si Alberto Vival. Agad humingi ng tawad ang driver sa pamilya. Ay sa driver, matapos na mabundol si John Melo, tumigil siya at planong isakay ang biktima sa kanilang bus. Pero nagdalawang isip daw siya dahil pinagkaguluhan na raw ng mga tao ang biktima. Ayon naman sa ama ng biktima, ngayon sumuko na ang driver ng bus at humingi ng tawad sa nangyari. Tila nakamit na rin daw ng anak ang hustisya. Nagkasundo magkabilang panig kaya hindi na magsasampa ng kaso ang pamilya ng biktima. Marap naman ang kinatawan ng bus company na nangakong sasagutin ang lahat ng gastusin sa burol at papalibing kay John Melo. Bugbog sarado naman sa taong bayan na isang lalaki sa Rodriguez Rizal. Nahuli po kasi itong lalaki ito eh. Siya po ay namboboso. Yan po ang Ronda Report ni Jay Sabale. O Jay, ano ba tinitignan yan? Igan, bugbog sarado sa taong bayan ng isang lalaki sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal kagabi. Matapos umano itong manilip sa bahay ni Merlita Matani alas 11:30.
At kwento ni Matani, hinihilot niya raw ang kanyang binti nang nahuli niyang nasa bintanang sospek na si Daniel Dakutanan na nakababa ang pantalon. Dito na nasita ang sospek matapos ay hinabol ng taong bayan. Maring itinanggi ni Dakutanan na siya ay nanilip. Depensa nito sa sobra niyang kalasingan ay naiwan siya ng bus pauwi ng Valenzuela. Kaya sinubukan niyang bumalik sa bahay ng kanyang kapatid sa lugar. Inakala raw niya na ang bahay ni Matani ay bahay ng kanyang kapatid, kaya raw sumisilip siya sa bintana upang pagbuksan ng pinto. Igan? Ayun, buti umabot yung video. Sa akin na naman napupunta eh. Okay, maraming salamat, Jay Sabales. Aspek ako pag nasa gitna ako ng report na may ibang video. Tapos bigla ako sumingit. Parang, ako ba yun? Samantala, patay ang isang babae matapos pagsasaksakin ng kanyang live-in partner sa Rodriguez Rizal. Ayon sa ilang saksi, narinig na lamang daw nila ang pagtatalo ng biktima ang kinilalang si Emily Tapere at kinakasama nitong si Temi Ramos. Hindi raw ito pinansin ng mga kapitbahay, lalo't palagi raw itong nangyayari. Pero nitong umaga ng linggo, natagpuan na lamang ang dugo ang katawan ni Tapere. Nakuha rin sa pinangyarihan ng krimen ang minibolo na ginamit umano ng suspect. Nakatakas naman ng suspect sa krimen at pinaghahanap na ngayon ng pulisya. Posibleng maharap sa reklamong murder ang suspect. Sana iwalayin na lang, no? Hindi naman ang dali niyan, eh. Sa ibang balita, sinimula na po kahapon ang isang buwang gun ban sa ARMM. Nagsimula na kasi ang general registration sa rehiyon para sa eleksyon doon. Nagsanib puwersa naman ang pulisya at sundalo sa pagbabantay sa seguridad. Magtatayo rin daw sila ng mga checkpoints sa mga kalsada. Suspendido na ang permit to carry ng mga baril maliban sa mga pulis at sundalo. Muli namang nagbabala si DILG Secretary Jessie Robredo na wala silang sasantuhin sa mga opisyal o individual na lalabag sa gun ban. Sa ibang balita, kanina nga po, pinakita namin sa inyo si Baby Maria Maya Maya, ang batang pinanganak na mukha raw isda. Mismo ang ina niyang si Maria Pangan. Naniniwalang kaya raw ito naging ganitong itsura ng anak ay dahil pinaglilihian ito sa isdang Maya Maya. Noong pinagbubuntis daw niya ang sanggol, wala naman daw siyang naramdamang kakaiba. Pero ni minsan daw ay hindi siya nakapagpa-ultrasound. Ikalimang anak na ni Maria at Marlon si Maria Maya Maya. Ang naunang 4 na anak, normal naman daw lahat. Bagamat hindi na nagulat sina Maria at Marlon sa naging itsura ng bunso, humihingi sila ng tulong para mapatingin siya sa mga doktor. Tanging pagbebenta lamang kasi ng mais ang kanilang kinabubuhay mag-asawa. Bukod sa walang mata at ilong, natutok